Inihain na ni Attorney Levy Baligod sa Office of the Ombudsman ang affidavit ng 18 nagpakilalang former Marines na naghatid umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal. At para sa update, nasa linya si Camille Samonte. Camille, ano ang update dyan? Yes, Cheryl, nagtungo nga dito sa Ombudsman si Attorney Levy Baligod. Siya yung abogado ng 18 na nagpakilalang dating Marines na nag-deliver umano nga ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Dinala ni Baligod itong mga affidavit o yung sinumpaang salaysay ng mga Marine para i-refer sa Ombudsman at imbestigahan ang mga aligasyon. Nanindigan si Baligod na walang nag-uutos at nagbabayad sa kanila na malaking personalidad sa likod nitong isinawalat ng mga Marine. Sinagot din ni Baligod yung pahayag ni Senator Ping Lacson na hindi nagtutugma itong halaga ng pera na kiniklaim nilang i-deliver sa mga mambabatas. Sabi ni Baligod, ang pera na dineliver ay hindi lang galing sa flood control projects. May mga iba rin daw na pinagkukunan ng pera sa mga proyekto ng Department of National Agriculture at National Irrigation Administration. Kasama rin, Cheryl, dito sa affidavit na nabanggit yung pangalan ni Ombudsman Boy Rimulya na nakipag-meeting umano sa ilang opisyal ng ICC. Iginiit ng mga Marine na si dating Congressman Zaldico at dating Senator Antonio Trillanes ay nagpopondo umano ng hotel accommodation ng ICC investigators na pumupunta sa Pilipinas. Bagay na itinanggi na ni dating Senador Trillanes. Sa ngayon, Cheryl, naghihintay pa tayo ng bagong pahayag na mula dito kay Ombudsman Rimulya at kung ano ang magiging tugon nila dito sa affidavit na isinumite ni Attorney Baligod. Cheryl? Ang unang kumalat, Camille, ay yung unsigned online statement. So ngayon, maikukumpara na natin yung dalawang yan. Kung may mga pagbabago doon sa nilalaman nitong talagang sinumite nila sa Ombudsman. Binigyan ng media ng copy? Unfortunately, Cheryl, hindi sila nagbigay sa amin ng notarized na affidavit nitong mga Marines. Kasi nga yung, kung matatandaan mo, Cheryl, nung nag-press con sila, itong unsigned na affidavit yung ipinresenta at pinakita nila sa media. Pero nang magpunta nga dito si Attorney Baligod ay hindi siya nagbigay ng kopya sa media. Kasi siyempre, Cheryl, kailangan pagbasihan natin yung nakanotaryo na. Ibig sabihin, ito na talaga yung sinumpaang salaysay ng mga Marines and they will stand by doon sa kanilang mga testimonya. But unfortunately, right now, wala pa tayong nakukuha na kopya mula sa kanilang kampo. Bakit daw? Bakit daw wala silang maibigay na kopya or we could just get from the Ombudsman? Yes, Cheryl. Yan yung aming request ngayon sa Ombudsman na makahingi rin kami nga ng kopya nitong actual copy ng affidavit na sinabit ni Attorney Baligod para nga makita kung parehas pa rin yung nilalaman nitong mga testimonya nga na nauna nang inihayag nitong mga Marines. But at this time, hinihintay pa natin yung update mula kay Ombudsman Rimulya. Cheryl? At ang nagsumiti nito ay si tanging Attorney Levy lamang. Wala siyang kasama doon sa 18 Marines na iniharap nila sa press con? Yes, Cheryl. Tanging si Attorney Baligod lang yung humarap sa media at nagsumiti nga nitong affidavit. At paulit-ulit nga niyang iginigiit sa media na hindi siya binayaran at nagkaroon din daw siya di umano ng vetting process bago niya inaksyonan at tunugunan nga ito mga affidavit ng mga Marines. Ang kwento niya ay ilang buwan daw niyang sinuri itong mga affidavit at yung mga ebidensya di umano na ipinakita sa kanya ng mga Marines. At kaya ngayon, naisipan na nila na dalhin na nga sa Ombudsman dahil ito lang daw yung tanging ahensya na nakikita nila na kayang mag-imbestiga. Dahil natanong din natin kung bakit hindi sila lumapit sa Senado o kaya man lang sa Kamara, pero ang pinili nila ay dito nga daw sa Ombudsman na makakapagsagawa ng imbestigasyon. Maraming salamat, Camille Samonte.